na mag-critical level ang tubig sa Angat Dam, posible raw ipatigil ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga at Bulacan. Ito ay para hindi raw maapektuhan ang supply ng tubig sa Metro Manila. May report si Sandra Aguinaldo. Halos lahat ng tubig ng mga taga Metro Manila at ilang karatig lugar galing sa Angat Dam. Nasa 191 meters above sea level ang taas ng tubig ngayon sa dam. At sa tansya ng National Water Resources Board o NWRB, sa unang bahagi ng buwan ng Mayo, maaari itong bumaba sa critical level na 180 meters above sea level. Kapag nag-critical level, ipatitigil na raw ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon ng mga kabukiran sa Pampanga at Bulacan para hindi maapektuhan ng supply ng Metro Manila. Sa Angat Dam nagmumula ang 2,400 million liters per day na alokasyon ng Maynilad at 1,600 naman ang Manila Water. Ang sunod na babantayan ayon sa NWRB ay kung kailangan bang magbawas ng alokasyon para sa water concessionaires na maaring magdulot ng water interruption. Ang reduction ng allocation, it's a possibility, no? Mga month ng June kung magkakaroon ng reduction in allocation or adjustment. Or even May, no? Hindi ito nalalayo sa tansya ni Dr. Guillermo Tabios ng UP College of Engineering na sa loob ng 2 buwan o pagsapit ng June, posibleng kapusin ng tubig para sa Metro Manila. Maybe 60-65 days at the worst condition, bale. Pero hopefully there will be rains some of it. Ilang ulit na ring mas bumaba sa critical level ang Angat Dam. Sa datos ng NWRB, mas mababa pa ito sa critical level noong 2010, 2014, 2016 at 2017. Inaasang may mga pag-ulan sa May at June, pero dahil posibleng hindi ito sapat, magsasagawa na ng cloud seeding ang gobyerno sa Angat. This week, I think, no, napadala namin the secure request. Kung mag-cloud seeding tayo, gusto natin bumagsak yun sa Angat Watershed, no? Nakatakda namang magsumite ng report ang MWSS kay Pangulong Duterte bukas kaugnay sa sitwasyon sa tubig. Sandra Aguinaldo, GMA News.